Henesis Kabanata 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito." Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Sinabi niya, "Ano ang ginawa mo? Ang tinik ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayoy sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa." At sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Ako ngayon itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palabo at pagala-gala. Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi, sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit na gagantihan." At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lunsod at tinawag ang lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak ni Enoch si Irad, naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, naging anak ni Metusael si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zillah. Naging anak ni Ada si Jabal, siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop. Pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, siya ang ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at flauta. Pinanganak ni Zillah si Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng kagamitang talim na tanso at bakal. Ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, "Ada at Zillah, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin, at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. Kung 7 ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamech ay 77 ulit." Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, "Binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain." Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanata 4. Ang Henesis Kabanata 4 ay naglalaman ng kwento ni Cain at Abel, unang pagpatay sa kasaysayan. Itinuturo nito ang mga sumusunod na pangunahing aral. Una, kahandaan sa pagbibigay. Ang pagtanggap ng Diyos sa handog ni Abel ay patunay na nais niya ang pinakamabuti nating alay na ibinibigay ng may buong puso, hindi lamang basta tira-tira. Ito ay pagpapakita ng tao kung gaano kahalaga ang Diyos sa kanya. Pangalawa, panganib ng kasalanan.
Binalaan ng Diyos si Cain ng kasalanan ay nag-aabang na kontrolin siya. Ipinapakita nito na mahalagang labanan ng galit at inggit bago pa tayo tuluyang udyukan nito na gumawa ng masama. Malinaw din sa Biblia na kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para mangyari ito dahil mahina tayo. Pangatlo, pananagutan sa kapwa. Nang tanungin ng Diyos si Cain kung nasaan si Abel, sinagot niya ito ng pagsisinungaling. Pinapaalala nito na tayo ay may pananagutan sa ating mga kilos at sa ating kapwa. Hindi natin maitatago sa Diyos ating mga pagkakamali. May pananagutan tayo sa bawat isa, lalo na sa mga taong malapit sa atin at sa ating mga nakakasalamuha. At ikaapat, ang katarungan at tawang. Bagamat pinarusahan ng Diyos si Cain sa kanyang ginawa, ipinakita pa rin niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng nagbibigay ng tanda para protektahan ito. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, pwede pa rin tayong lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang bakilang pangalan ng ating Diyos.